Blue, get a room. Hindi hotel tong hospital namin. Isang baritonong boses ang umistorbo sa halik na pinagsasaluhan namin ni Blue. Kaagad ko siyang natulak habang hindi ko alam kung paanong ayos ko sa aking sarili ang aking gagawin dahil sa gulat ko sa biglang pagsulpot ni Dr. Justin. Sinasabi ko na nga ba mahuli kami rito? Ito kasing lalaking to ang landi. Sa bagay, ako ang unang gumawa ng move para mag-init siya ng ganito. Kung hindi ko siya hinawakan sa sensitibong parte ng kanyang katawan, ay hindi sana kami napahiya ng ganito. Kaya wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko. Yo, Per. Kumusta? Tila baliwalang sabi naman ng hunghang habang ako ay pulang-pula na sa hiya. Paano kaya niya nagagawang maging kaswal kahit huling-huli naman na may ginawa kaming kabalbalan? Nakipag-high five pa ito kay Dr. Justin na ikinasimangot naman ng huli, ngunit nakipaglapatan naman ng palad. Kumusta mo mukha mo, Per? Iniiba mo ang usapan. Pwede ba, kung tatamaan ka lang din naman ng libog mo rito pigilan mo? Baka mamaya iba ang makakita sa inyo ay machismis pa kayong dalawa, sermon ni Dr. Justin. Sumulyap pa siya sa akin saglit tapos muli din niya itong binalik kay Blue na natatawa. Kinagat ko ang ibaba kong labi dahil sa sinabi ni Dr. Justin. Tila natamaan ako sa sinabi niya. Tama siya, dapat mag-ingat kami sa mga kilos namin lalo na at may issue sa aming dalawa ni Blue. Alam kong hindi lingid sa kaalaman ng kanyang mga kaibigan ang relasyon niya sa akin na stepmother niya. Ina! Halik lang naman! Hindi naman kami gumagawa ng milagro, nagkakamot sa ulong tura ni Blue na tumatawa pa rin. Kahit na, pare. Malay mo bigla kang malibugan at humanap ka ng mapagpupwestuhan niyo dito. I know you can't resist your women a Alessandria's charm, nautal pang sabi ni Dr. Justin. Napatanga pa ako sa kanya saglit. Bakit kaya siya nautal? May iba pa ba siyang naisabihin? Mukhang napansin niya ang mga titig ko. Mabilis siyang bumawi at inayos ang kanyang reaksyon. He even cleared his throat and smiled at us. Kumunot lalo ang noo ko, may iba pa tong sasabihin, ngunit hindi lang niya natuloy. Ano kaya iyon? Nang wala akong nahintay na idudugtong ni Dr. Justin, ay saka kaagad na dumapo ang tingin ko kay Blue na nagsalita at mukhang hindi rin napansin ang pagkautal ng doktor. No, Per. Kaya ko naman magpigil. Saka hindi naman ako katulad mo na kung sino-sinong nurse ang tinitira mo noong hindi pa kayo mag-asawa ni Helena, nakatawang pambubuko ni Blue kay Dr. Justin. Kiss, ani naman ni Dr. Justin na mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ng lokong si Blue. Busangot tuloy ang doktor habang masama ang tingin sa kanya. Ngiwat mo, Blue. Mamaya may makarainig sa iyo makarating pa sa asawa ko Zero, saway naman ni Dr. Justin sa katabi kong lalaki. Saka noon pa yon, noong di pa nagiging kami. Isa pa, tinigil ko na yon noong kami na. Past is past, ano ka ba? Akala mo naman hindi ka naging babaero noon, mas malala ka pa nga sa akin na kahit may boyfriend pinapatos mo. Ano ka ba? Kasama natin si Alessandria dito, kung ano-ano ang sinasabi mo mamaya away niya ako. Inis na sabi ni Blue na kaagad na sumulyap sa akin. Napasimangot naman ako sa aking narinig. Pinagsalikop ko ang aking mga braso sa tapat ng aking dibdib habang nanghahaba ng nguso. Akala mo kung sinong di babaero ang lalaking ito kung makakutya kay Dr. Justin. Mas malala pala ang loko at mukhang mas marami siyang pinaiyak na babae kaysa sa nasabing doktor. Bibabe, huwag kang maniwala kay Justin. Nagbibiro lang siya, hindi magand-atutong ani ni Blue habang hindi niya alam kung lalapit ba sa akin o sisinghalan si Dr. Justin na mamatay-matay sa kakatawa. Sa bagay, kahit hindi naman sa akin manggaling alam ko naman na nakakarating din sa kanya ang mga balita noon tungkol sa iyo, Blue. Dagdag pa ni Dr. Justin na hindi matigil-tigil sa pagtawa. Pinapakinggan ko lang ang pag-uusap nilang magkaibigan habang narito ako sa sulok. Hindi ako sumasabat kahit gusto ko nang sumabat. Tama si Dr. Justin, nakakarating nga sa akin at ito ang malaking prinoproblema ni Azrael noong bago pa lamang kami. Madalas niyang ikwento sa akin kung paano ba niya mapapatino si Blue. Gusto na raw kasi niya itong lumagay sa tahimik lalo na at ilang taon na lang ay mawawala na ang edad nito sa kalendaryo. Gusto rin itong makita ang sariling mga apo bago pa man daw ito pumanaw dahil hindi niya alam kung ano ng taon o oras na ba niya para mawala sa mundo.
Bigla akong nakaramdam ng pananamlay ng pakiramdam dahil sa naisip ko. Isa ako sa biktima ni Blue pero hindi ko alam na ako ang magpapatino sa kanya. Nalulungkot lang ako dahil natupad ang mga pangarap ni Azrael sa kanya pero hindi niya alam na dahil ito sa akin. Nahanap ni Blue ang magpapatino sa kanya plus matutupad na ang gusto niyang magkaapo. Not just once but twice ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakakalungkot lang dahil sa maling tao napunta si Blue. Sa akin pa na stepmother niya na asawa naman ni Azrael. Ang gulo, paano na kaya to? Malalaman namin mamaya kung bubuksan ba ni Azrael ang topic na to tungkol sa pagkakatuklas niya sa relasyon namin ng anak niya. O, magkakaroon pa kami ng konting oras ni Blue para makapaghanda. Sabi ko nga, this is not the good timing for this. Lalo na at hindi pa namin nako-confirm kung ayos na bang kausapin si Azrael tungkol dito. Don't know, wala naman siyang nababanggit sa akin. Kaya ikaw tigil-tigilan mo yung paninira sa akin. Kapag nag-away kami ni Alessandria, sinasabi ko sa iyo sasakalin kita, pare. Tatawagan ko pa si Helena para ipaalama ang mga kabulastugan mo noon. Na, titigil na. Alessandria, joke lang yon ha, wika ni Dr. Justin sa akin na nakatawa naman. Mukhang hindi naman siya seryoso sa kanyang sinasabi dahil alam ko naman ang totoo. Pero maniwala ka sa akin, Alessandria, babaero talaga yang si Blue. Napalatak si Blue sa sinabi ni Dr. Justin, ako naman ay uminggos at naupo sa bench na naroon sa tapat ng kwarto ng daddy ni Blue. Kumusta na kaya siya? Sabi ni Blue kagabi ayos na siya, kaya pwede na namin siyang dalawin. Dalangin ko na sana huwag siyang ma-stress sa bigla kong pagpapakita pagkatapos na hindi ako nagpakita ng halos maraming linggo. Gago ka, pare. Akala ko maayos ang sasabihin mo, mukhang ginatungan mo palalo. Pasensya ka na, pare. Hindi ako marunong magsinungaling, alam mo yan. Saka mabuting sa akin na niya malaman kaysa sa ibang tao pa, diba? Ulol! Bahala ka na nga. Humagigit lang si Dr. Justin at tila tuwang-tuwa talaga siya na inaasar si Blue. Anyway, ayos lang ba talaga na dalawin namin si Daddy? Pagko ay tanong nito sa doktor na kaibigan. Ano ba nang sabi ko sa iyo kahapon? Diba, pwede na basta huwag lang ninyong bigyan ng stress si Tito. Naninigurado lang ako, pare. The last time na nag-usap kami na stress lang yata siya. Sinulyapan ako ni Blue sa kinaupuan ko. Malungkot naman akong ngumiti. Nakakaawa si Azrael, nakokonsensya tuloy ako dahil marahil kasama ako sa stress na nararamdaman niya. Wala ako sa tabi niya bilang asawa niya na magbibigay ng lakas ng loob para lumakas ang loob niya na lumaban. Hindi ko kasi magawang lapitan siya dahil sa tuwina ay pinapangunahan ako ng guilt. Siguro kung di ko kasama si Blue, wala akong lakas ng loob na harapin siya. Nope, it's not your fault, Blue. Malala na lang talaga ang kalagayan ni Tito. Kaya naman nagpapasalamat ako at pumayag ka sa suggestions ng mga doktor namin. I will do everything for him, Per. Kung kailangang pati ang buhay ko ay ibibigay ko. Mas lalo akong tumamlay sa aking narinig. Ako na asawa. Ano ang kayang kong ibigay para madugtungan ang buhay niya? Wala talaga. Puntahan na ninyo si Tito, Blue. Kanina pa niya kayo hinihintay. May sasabihin yata siyang importante sa inyo bago siya sumabak sa operasyon at treatment. CJ, Per. Nilapitan ako ni Blue sa aking inuupuan, ngunit bigla siyang natigil nang naglakad papunta sa amin si Dr. Justin na tila maisasabihin pa. Teka, Blue, hindi pa pala tapos ang pag-uusap nila ng lawyer niya, anito nang makalapit. Lawyer. Bakit niya pinatawag si attorney, nagtataka ng bulalas ni Blue. Nagkibit balikat naman si Dr. Justin sabay sabing, hindi ko rin alam, Blue. Si Tito Azrael lang ang makakasagot niyan, Pak. Inuunahan na ba niya ang kamatayan niya? Nawawalan na ba ng pag-asa si Daddy na mabuhay? Galit na utas ni Blue na tila hindi niya nagustuhan ang nalaman na narito ang family lawyer nila. Blue! Saway naman ni Dr. Justin dito na hindi rin nagustuhan ang narinig sa kaibigan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alamin mo muna kung bakit pinapunta ni Tito ang family lawyer ninyo bago ka magsalita ng ganyan. I told you, malaki ang pag-asa niya na madugtungan pa ang buhay niya. Magtiwala kayo sa mga doktor namin at sana gawin mo rin ang part mo. Palakasin mo ang loob ni Tito Azrael. Hinintay namin ni Justin at Alessandria ang paglabas ni Atty.
Halob sa loob ng kwarto ng aking ama. Habang naghihintay kami ay hindi ko alam kung ano ang aking isipin. Ang daming tumatakbong katanungan sa aking isipan, ngunit isa man sa mga ito ay hindi ko gustong mangyari. What if nararamdaman na niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan? What if nire-ready na niya ang mga iiwan niyang ari-arian sa amin ni Alessandria para wala na siyang isipin kapag oras na niya? Kinilabutan ako sa isiping ito. Huwag naman sana, ilayo niyo naman po Diyos ko ang ama ko sa kapahamakan. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal lalo na at magkakaapo na siya sa akin. Magkakaapo? Pak! Nakalimutan ko na isa nga pala ito sa isa sa mga prinoproblema ko. Ang alam ni Daddy ay anak niya ang nasa sinapupunan ni Alessandria. Paano ko kaya ito sasabihin sa kanya na hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan? Dagdag stress ito sa kalusugan niya kaya mas maigi na huwag na muna naming buksan ang tungkol sa topic na to kapag nakaharap namin siya mamaya. Kailangan pa naman niyang mag-relax muna at umiwas sa stress dahil bukas o sa makalawa ay sasabak na siya sa treatment na sinasabi ng mga doktor ni na Justin. Wala naman akong pakialam sa mga ari-arian na iiwan niya. Kahit halos ay ipamana niya kay Alessandria ay wala akong pakialam. Alam ko namang mas may karapatan siya sa mga ari-arian na naipundar ni Daddy dahil legal siyang asawa. Well, except siguro sa mga naipundar ni Mommy. At isa pa, malaki ang iniwan sa akin ni Mommy na kayamanan, kaya hindi ko na iniisip ang tungkol sa hatsyan ng yaman. Ang tanging iniisip na lang sa ngayon ay ang kapakanan ni Daddy. Pinapanalangin ko na maging successful ang treatment na sinasabi ng mga doktor ni Justin para humaba pa ang buhay niya. Sa kanila na lang ako aasa, kahit magkano pa ang maging gastos niya ay gagastusin ko gumaling lang siya. Kahit maubos pa ang lahat ng pera ko, ayos lang basta makita ko lang na bumuti siya. Naiinis ako sa totoo lang. Ano kayang iniisip ni Daddy at nagawa niyang magpagawa ng last will and testament sa ganito kaaga na panahon? Iniisip ba niya na hindi magiging successful ang treatment niya? Nararamdaman na ba niya na mamatay na siya kaya bigla niyang pinatawag si attorney? O baka pinaghahandaan niya lang talaga ang lahat para wala na siyang isipin pa kung sakaling bawian man siya ng buhay ngayon o sa mga susunod pang mga araw, buwan o taon. Yaya dapat hindi niya inuunahan ang tadhana niya. Nakakainis si Daddy. Malaki pa ang pag-asa niya na madugtungan ang buhay niya. Narito pa ako para alagaan siya at pasayahin siya habang may oras pa siya. Pero paano ko siya pasisiyahin kung inagaw ko ang babaeng siyang punot dulo ng lahat kung bakit biglang sumigla ang buhay niya nang mawala si Mommy? Inagaw ko ang taong nagbibigay sa kanya ng saya at pangalawang pagkakataon para karanasan na umibig muli. Pero naisip ko, siguro tama lang na gawin na niya ito ngayon para wala nang nagpapabigat sa kalooban niya. Alam kong isipin niya ang mga iiwan niya kaya heto siya at inaayos na sa dapat nilang ayos ang lahat. Ang tagal naman nila, pere. Akala ko ba bawal bisitahin ng matagal si Daddy? Untag ko kay Justin nang hindi na ako makatiis na kanina pa kami naghihintay dito sa labas ng kanyang kwarto. Kanina pa ako palakad-lakad sa harapan nila ni Alessandria at alam kong hilong-hilo na sila sa ginagawa ko. Hindi na ako makapaghintay na malaman ang pinag-usapan nila ng abogado. Kaya hindi ako mapakali na walang ginagawa habang naghihintay. Parang gusto ko nang sumugod sa loob para malaman ang naging pag-uusap nila, ngunit nagpipigil lang ako dahil ito ang mas mabuti kong gawin. Ano ng oras na? Ang aga naming pumunta rito ni Alessandria pero hindi rin pala namin agad makakausap si Daddy. Ano pa ba nang pinag-uusapan nila? Ano pa ba ang mga hinahabilin ni Daddy kay Atty. Halob para matagalan sila ng ganito. Leon na mga pare. Nasabi ko naman kay Nurse GN na bawal magtagal ang bisita sa loob kahit na maayos na ang pakiramdam ng daddy mo. Isa yon sa bilin sa akin ng mga doktor niya kaya nakapagtataka naman na napatagal ang pag-uusap nila. Anyway, papasok ako at aalamin ko kung bakit natagalan sa loob ang family lawyer ninyo, suhestyon ni Justin na mukhang naiinip na rin sa paghihintay. Napalatak ako sa tuwa. Mabuti pa nga, pare. Naiinip na rin ako rito dahil may gusto akong kumpirmahin kay Daddy. Ani ko kay Justin na malawak ang ngiti. Magtatanong ako sa kanya tungkol sa napag-usapan nila ng abogado. Alam kong confidential ang naging pag-uusap nila ngunit kahit naman siguro pahapyaw lang ay may masabi si Daddy tungkol dito. I'll be back as soon as possible, pair. Just wait and chill, okay? Tinanguan ko lang si Justin pero sa isip ko ay hindi ko magagawa ang sinabi niya.
Paano ako magre-relax kung alam kong hindi pa rin maayos ang daddy ko? 7. Alam kong may mali pa rin sa kalusugan niya, kaya niya pinatawag si Atty. Halog. Bibluli. Mahinang tawag sa akin ni Alessandria. Umusob siya sa inuupuan ko at marahan niyang kinuha ang palad ko at pinagsalikop ang aming mga kamay. Nag-aalala ka kay daddy, alam ko, babe. Ganyan din ako dahil masama ang kutob ko sa pagparito ng family lawyer namin, turan ko habang pinipisil ang malambot na palad ni Alessandria. Nakokonsensya ako, Blue. Paano kapag may masamang nangyari sa daddy mo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo na at ang ESA, kaagad kong putol sa mga sasabihin pa ni Alessandria. Alam kong puro paninisi na naman sa kanyang sarili ang kanyang sasabihin. It's not your fault, baby. Don't blame yourself, okay? Ako ang punot dulo ng lahat ng ito, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Pasensya ka na kung nakakaramdam ka man ng ganyan ngayon. Sorry and sorry. Masyado lang kasi akong naging makasarili, masyado kasi kitang mahal kaya nagawa kitang agawin sa kanya, malungkot kong saad habang buong pagmamahal na nakatitig ako sa kanya. Mahal na mahal ko si Alessandria. Ang makita siyang nahihirapan ng ganito ay labis na nagpapasakit ng damdamin ko. Kung bakit naman kasi sa iisang babae pa kami parehong nahulog ni daddy? Bakit ako nakisawsaw sa masaya sana nilang relasyon? Sa bagay, everything happens for a reason. Kung hindi, bakit kami nasa ganitong sitwasyon? Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Blue. Huwag pakiusap. Mas lalo akong nakokonsensya kapag humihingi ka sa akin ng sorry. Ginusto ko rin naman ang lahat ng ito, huwag na tayong magsisihan pa dahil hindi nito napapagaan ang sitwasyong kinakaharap natin. You're right, babe. Kaya ikaw, kalma ka lang. Magiging maayos din lang ang lahat, guess Sana nga sana. Matagal din ang hinintay namin ni Alessandria bago lumabas si Justin at tinawag kaming dalawa para pumasok na sa loob. Pagkapasok namin ay siyang paglabas naman ni Atty. Halog na tinanguan ako at tinapik sa aking balikat bilang pagbati at pamamaalam. Gusto ko man siyang habulin at kumpirmahin kung ano ang naging pag-uusap nila ng ama ko, pinigilan naman ako ni Justin dahil mukhang kay daddy ko na raw maririnig kung bakit pinapunta niya rito ang nasabing abogado. Kinakabahan kami pareho ni Alessandria habang magkasunod na naglalakad papunta sa pinakakwarto ni daddy. Halos hindi pa niya maihakbang ng maayos ang mga binti niya dahil siguro sa kabang kanyang nadarama. Ang ginawa ko, inakbayan ko siya saka ko siya binulungan muli na magiging maayos din lang ang lahat. Ngumiti naman siya sa akin ng tipid at saglit na yumakap sa aking leg. At saka kami nagpatuloy sa paglalakad hanggang makita namin ang kamang hinihigaan ni daddy. Azul. Alessandria, kumusta na kayo? Nakatawang ani ni daddy habang malawak ang ngiti sa labi. Nakatayo na sa gilid niya si Justin na malawak din ang ngiti sa amin. Anyari sa kanilang dalawa? Bakit parehong masaya ang dalawang ito? Dad, are you alright now? Wala bang masakit sa'yo? Mangyak-nyak na sabi ko habang mabilis na humahakbang palapit sa kanya. Masaya ako na makita siyang maayos habang nakangiti sa akin. I miss you, Daddy. Nang makalapit ako ay kaagad akong yumakap sa kanya habang umiiyak. Shot, ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Hain ko man lang siya matulungan para maibsan ang paghihirap niya kapag umatake ang kanyang sakit. Tapos hindi ko pa siya mabantayan dito sa ospital dahil bawal akong magstay sa loob ng kwarto niya. Tanging ang nurse lang ang pwede para hindi siya makasagap ng bakterya at mikrobyo na kakaiyak. Ang sarap umiyak sa dibdib niya. I miss him so much. Parang ang tagal ng huling naging pag-uusap namin. Tapos hindi pa naging maganda ang usapang iyon dahil inatake siya ng sakit ng kanyang tiyan. Ano ba nang iniiyakan mo, Azul? Hindi pa ako patay para iyakan mo ako, nakatawang ani ni Daddy. Natigil naman ako sa pag-iyak at galit na sinabihan siya. Huwag ka ngang nagsasalita ng ganyan, Daddy. Masamang damo ka kaya matagal pa yang sinasabi mo, singhal ko habang nagpupunas ng luha. Huwag niyang gawing biro ito dahil hindi nakakatuwa. Natawa si Daddy ng malakas sa pahayag ko, ngunit kaagad siyang sinaway ni Justin dahil baka biglang umatake ang pananakit ng kanyang sikmura. Pasensya ka na, Justin. Masayang-masaya lang ako rito kay Azul, lalo na at narito na ang kanyang magandang asawa. Binitin pa ng sadya ni Daddy ang sinasabi niya na labis kong ipinagtataka. Asawa ko. Kinalas ko ang pagkakayakap ko kay Daddy at umayos ng tayo habang nagpupunas ng aking mga luha. Baka namali lang ako ng dinig sa sinabi niya.
Imbes na kanyang asawa ay asawa ko pala talaga yon. Alessandria, lumapit ka rito, sweetheart, tawag naman niya kay Alessandria nang matulala na ako. Nakalimutan ko tuloy ang tungkol sa gumugulo sa isip ko nang marinig kong tinawag niya si Alessandria. Tumuwid ako ng tayo at sinulyapan si Alessandria na nakatayo pa malapit sa may pintuan at tulala sa amin. Nakalimutan ko na siya dahil sa pagkasabi ko sa aking ama na makausap ito. Hindi mo ba ako lalapitan at kukumustahin? Tanong ni Daddy kay Alessandria na natuod na sa pagkakatayo habang nakatingin sa amin ng ama ko. Come here, sweetheart, huwag kang matakot sa akin. Hindi ako nagagalit sa iyo, nakatawang sabi pa ni Daddy na hindi ko na naman napigilan na hindi pag-isipan ng kung ano. Hindi siya nagagalit na natuklasan niya ang relasyon ng asawa niya sa akin. Naayos lang sa kanya, tutal, siya pa rin naman ang may karapatan sa babae dahil sila ang mag-asawa. Ito ba ang ibig sabihin ni Daddy? Hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan si Alessandria. Nakatitig lang kami sa isa't isa habang si Daddy ay palipat-lipat naman ang tingin sa amin. Sa mukha ni Alessandria ay mababanaag ang matinding guilt. Sa mukha ko naman ay pag-aalala dahil mukhang ito na ang umpisa ng komprontasyon sa lihim naming relasyon. Ano nang nangyari sa inyong dalawa? Hindi niyo pa rin ba nakukuha ang ibig kong sabihin? Tanong ni Daddy habang hindi niya alam kung susulyap ba siya sa akin o kay Alessandria na naiyak na sa matinding kaba. Kinakabahan na rin ako sa totoo lang, patungo na ito sa exciting part. Ang hina niyo naman, wala kayong dapat ipag-alala dahil, Dad, sorry kung niloko ka namin ni Alessandria. Ako na ang unang nagbukas ng usapan dahil alam kong patungo na ito roon. Really, are you asking for forgiveness, Azul? Wala kang kasalanan sa akin dahil sa totoo lang, hindi niyo ako niloko ni Alessandria. Oh what? What do you mean Eli that, Dad? Litong bulalas ko habang hinahanap ko sa mukha niya ang kaseryosohan ng kanyang sinabi. Nalalaki ang mga mata ko sa gulat at iyon din ang nakita kong reaksyon ni Alessandria. Justin, give him the folder, please, baling ni Daddy kay Justin na nakamasid lang sa nangyayari. Mas lalo akong nagtaka, what folder? Folder para saan? Sure, Tito. Kaagad namang tumalima si Justin at inabot sa akin ang folder. Mas lalo akong napuno ng pagtataka. Isa ang ina ni Justin. May alam ba siya rito? Nakita ko ang pangalan ko at pangalan ni Alessandria na nakaukit sa harapan ng folder. Halos malaglag ang pangako nang ulitin ko ang basa rito, Azul Rehan and Alessandria Rose Nuptial. Putangina! Ano ito? Kaagad kong binuklat ang folder. Kaagad na tumambad sa aking paningin ang isang marriage contract. Halos manghina ako nang makita ko ang mga pangalan na nakasulat doon. Hindi pa ako nakontento ay binuklat ko pa ang iba pang laman ng folder. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ang picture namin ni Alessandria na nakangiti sa harap ng kamera. Is this for real? Hindi ko nauunawaan ang lahat ng nakikita ko. Lalo na noong buklatin ko ang iba pang laman ng folder na labis na nagpayanig sa utak ko. May senomar kami ni Alessandria, birth certificate, at ang marriage contract na pangalan ko talaga ang nakalagay imbes na pangalan ni Daddy. Is this for real? Lang beses ko na ba tong natanong sa sarili ko habang isa-isa kong tinitingnan ang mga larawan namin ni Alessandria at ilang dokumento na pangalan namin ang nakasulat. I wanted to A-Roy hard for so much happiness. Buti can't do it right now, sobrang naninikip lang ang dibdib ko, ngunit hindi naman ako makaiyak. Lord, nanaginip ba ako o pinaglalaruan lang ako ng mga mata ko? Tanong ko sa aking isip. Kung panaginip lang ito, Diyos ko Lord. Parang awa mo na, huwag mo na akong gisingin. Huwag mo na akong gisingin dahil gusto ko nang manatili rito sa panaginip na to kung totoo man ang lahat ng ito, piping dalangin ko habang sinisipat maigi ang mga papel. Hindi ka pala kabit, Blue. Ikaw pala ang legal. Ikaw pala ang tunay na asawa, tudyo ng utak ko. Gusto kong magtatalon sa tuwa at magsisigaw sa sobrang galak. Umiyak ng umiyak habang ipinagsisigawan sa buong mundo na ako ang asawa ni Alessandria. Ngunit naisip ko, narito ako sa kwarto ni Daddy, hindi mabuti ang lagay niya at ayaw ko siyang ma-stress sa akin. Isa-isa ko muling tiningnan ang mga larawan hanggang sa makumbinsi ko ang sarili ko na totoo nga ito. Totoo ito. Hindi lang talaga kasi ako makapaniwala sa aking nakikita, lalo na at puro litrato namin ito ni Alessandria nang ikasal sila ng Daddy ko. Kaming dalawa lang ang nasa litrato at nagtataka ako kung nasaan ang ibang kuha na alam kong kasama niya ang Daddy ko.
Bigla ko tuloy na alala kung bakit ako ang pinatabi ng photographer sa bride imbes na ang ama ko na siyang dapat ay nasa lugar ko. Nagtataka talaga ako that time pero hindi ko alam na ako pala talaga ang ikinasal. Kaya pala napansin ko na hindi pamilyar ang mga taong naimtahan at ilan lang ang imbitado. Yun pala, kunwari lang marahil ang seremonyas. Kunwari ang lahat pero toto zero ang sa amin. Nababaliw akong isipin na pakana lahat ito ni Daddy na mag-isa, plinano niya ng maigi, at hindi ko alam kung bakit wala akong napansin na kahit katiting na hint. What is his reason? Pinaghahandaan niya talaga ang lahat noon pa man, for what reason? Because he's dying. Shot. No, packing no. Hahaba pa ang buhay ni Daddy. Sabi ko nga masamang damo siya. Hindi pa siya kukunin ni Lord sa amin dahil alam niyang hindi ko kayang mawala siya, lalo na at malapit na niyang makita ang kanyang mga apo. Kanyang apo talaga ito, hindi niya anak dahil from the very start, planado at acting lang pala ang lahat. Masyado niyang ginalingan na maging si Alessandria ay walang kaalam-alam. Kaya ba hindi niya ito sinisipingan at iniwasan pa ang kanilang honeymoon nang matapos ang kanilang kasal-kasalan? Dito pa lang sana nakatunog na ako. Hindi ko lang siguro na pagtuunan ng pansin dahil kay Alessandria lang umiikot ang mundo ko. Na siya lang ang napapansin ko at wala akong pakialam sa paligid ko basta masaya kami. Naloko ako ni Daddy ng halos maraming buwan. Maging si Alessandria ay ganoon din, paniwalang-paniwala kami. Sobra pa naman naming nasaktan ang isa't isa at muntik pang magkalabuan dahil sa problemang hindi naman dapat namin na prinoproblema. Hindi naman pala nakaw ang lahat ng sandali na pinagsaluhan namin. We're not committing adultery because from the very, very start, Alessandria is my wife. But before I will think about it, gusto ko munang marinig ang side ni Daddy. What's the reason behind this short acting that he is directing with? Dad. What's the meaning of this? Hindi ko na natiis na tanungin si Daddy. Kanina ko pa gustong klaruhin sa kanya ang lahat, ngunit wala lang akong lakas para tanungin siya dahil nanghihina ako sa mga nalaman ko. I can't believe it. Parang gusto kong iumpog ang ulo ko para maabsorb ko ang mga ganitong pasabog. Can you explain it to me, Dad? Naguguluhan po ako at hindi ko alam kung paano to nangyari. Tanong kong muli nakamatalang si Daddy sa akin habang malawak ang kanyang ngiti. Mukhang masayang-masaya siya na ilantad sa akin ang kanyang pagpiplaying Cupid sa amin ni Alessandria. Samantalang si Justin na nasa tabi niya lang kanina ay hindi na nakatiis, nilapitan niya ako at tinapik sa aking balikat. Congratulations, pair. Noon ko pa gustong sabihin sa iyo to kaya lang di pa oras. Now that you've already know it, paulit-ulit kitang babatiin dahil masayang-masaya ako para sa iyo. You dreamed about it and finally, may lakas na ng loob si Tito Azrael na sabihin sa iyo. Successful ang matchmaking niya at hindi siya nabigo na mapatino ka at lumagay na sa tahimik. Natawa si Daddy sa kadaldalan ni Justin. Ako naman ay nakaawang ang bibig habang inaabsorb pa rin ng utak ko ang lahat. Ibig sabihin, alam din ni Justin ang lahat. Paano kaya ang iba pa naming kaibigan? Alam din kaya nila ito? Ako lang ang walang muwang ganon. Ang dadaya nila kung totoo nga ang nasa isip ko. I guess I don't need to explain myself, son. Sinabi na itong lahat ni Justin at alam kong naunawaan mo naman ito. Tiningnan ni Daddy si Justin na napapahiyang nagyuko ng ulo nang maisip niya ang kanyang ginawa. Sorry, Tito. Naging talkative yata ako masyado. Dapat kayo po ang nagsalita ng mga linyang yan at hindi ako. No, it's okay, Hijo. Ayos na yan para hindi ko na need masyadong mag-explain kay Azul. Pinakinggan ko lang ang pag-uusap nila. Nang makita kong ayos na ay saka na ako sumabat. What's the reason behind it, Daddy? Dahil ba pinaghahandaan mo ang kamatayan mo, malungkot kung saan? This is the only reason why he wants me to settle for good. Hinanapan niya ako ng babaeng alam niyang kahuhumalingan ko at magpapatino sa akin. It no I was an asshole before, nagbago lang nang makilala ko si Alessandria. Inaamin ko naman to dahil hindi naman ako santo para hindi tanggihan ang mga babaeng lumalapit at nagkakagusto sa akin. Opportunity iyon to taste different perlas. Ganito ang mindset ko noon, I just changed it when I fell in love with Alessandria. Ang galing magreto ni Daddy, he knows in my taste and he knows that I will easily be with Alessandria. And speaking of my beloved wife, nakalimutan ko na siya sa eksena. She should know about it marahil takang-taka na siya kung ano ang pinag-uusapan namin nina Daddy at Justin.
Naalala ko na naiwan siya malapit sa pinto dahil ayaw niyang lumapit kay Daddy dahil sa akala namin na hindi naman pala totoo. Lang buwan kaming parang naging tau-tauhan sa kwento ni Daddy. Ang laki ng pinoproblema namin na sa totoo lang ay hindi naman pala dapat. Nakakatawa pero parang kami lang yata ang walang alam. Naalala ko kasi bigla ang matatalinghagang salita ni Manang. Lang ulit siyang nagpapahiwatig sa akin na hindi ko naman magets-gets kung ano. Walang hiyal nakakabobo ang mga plano ni Daddy. Ang dami ko pa namang iniluha noon kay Alessandria, iyong halos magmakaawa na ako na maging kabit niya. Iyon pala, hindi ko naman need magmakaawa sa kanya na maging kabit niya ako dahil ako talaga ang asawa. Malapit na akong mamatay. Alam ko namang alam na alam mo na may taning na ang buhay ko, Azul. Malapit na akong mamaalam sa inyo kaya naisipan kong gawin ang planong ito habang maaga pa. Tama ka, I want to see you settle for good. Gusto kong secure ka na at hanapan ka ng babaeng magmamahal sa'yo. It's not easy I know but glad that you and Alessandria clicked together. I thought mahihirapan ako na paglapitin kayo. Kaya naman masaya na ako na makita kayong mahal ang isa't isa, malungkot ang boses na saad ni Daddy. No, Dad. Lumaban ka. Your operation tomorrow will be successful if you trust the God above. Hahaba pa ang buhay mo, maniwala ka, hahaba pa ang buhay mo ng ilang taon. Makakasama pa kita. Aalagaan at kasamang magsiselebra ng mga importanteng okasyon sa buhay mo. Isa pa, natupad ko ang isa sa mga nais mo dahil may apo ka pang aalagaan at bibilhan ng regalo. Thank you, son. Forgive me if I keep it secret to you and Alessandria. I just want to leave you secure and happy. Matatahimik ako kapag iniwan kitang nasa tamang babae at sa isang masayang pamilya na makakasama mo kahit wala na ako. Don't talk like that, Dad. Sabi ko sa inyo, mabubuhay ka pa ng maraming taon. Just pray and trust God above. I know, ilang ulit akong nananalangin sa Kanya. Sana, magdilang anghel ka, Azul. Magiging masaya ako kapag nakasama ko pa kayo ng matagal ng mga apo ko. Tiwala lang, Daddy. Yan po ang ilagay natin palagi sa isipan natin. Laban lang. Hindi ko masyadong naunawaan ang pinag-uusapan ni Blue, Azrael at Dr. Justin. Tanging ang buka ng kanilang bibig at reaksyon ng kanilang mukha ang aking nababasa. Tapos maingay pa ang tunog ng aircon na narito malapit sa kinatatayuan ko kaya hindi ko to masyadong naunawaan. Curious ako sa pinag-uusapan nila lalo na nang makita kong yumakap si Blue sa kanyang ama habang tumatawa na umiiyak. Ano nang nangyari sa kanya? Nabaliw na ba siya o ano? Para akong tanga na nakatingin sa kanila at pilit kong inuunawa kung ano ang ginagawa nilang pag-uusap. Ang alam ko lang nagulat si Blue sa laman ng folder na ibinigay sa kanya ni Dr. Justin. Ang medyo narinig ko lang ay nagulat yata si Blue sa laman ng folder at halos umiyak ito na makita pa ang laman nito. Sa huli ko last will and testament nga ito ayon na rin sa sapantahan niya kanina. Baka nga mamatay na si Azrael, kaya nagpunta rito ang abogado para ihanda ang mga dapat ihanda. I touched in my chest when felt a sting in my heart. Yung guilt na nararamdaman ko ay parang gustong trumipoy dahil sa mga conclusion na naiisip ko. Hindi ako pwedeng magkamali na ang mga iwang yaman ni Azrael ang laman ng nasabing folder. Dad, I can't believe it, narinig kong bulalas ni Blue. Akala ko talaga kabit na ako at nakasira na ng relasyon. Anya pa sa malakas na tinig. Sinulyapan pa niya ako at masayang ngumiti. Realization came to me. Hindi siya kabit at hindi nakakasira ng relasyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Medyo nawindang ang isip ko. Gusto ko nang humakbang palapit sa kanila, ngunit parang nakaglue na yata ang mga paa ko sa sahig dahil hindi ko na ito maigalaw para humakbang sa kanila. Kinakabahan ako nang maintindi sa salitang narinig ko kay Blue. Pakiramdam ko may malaking bomba na sasabog sa aking harapan na pagpipira-pirasuin ako. Diyos ko, ano po iyon? Nalilito ako sa sinasabi ni Blue. Hindi siya kabit. Kung ganoon, asawa ko siya. Ang tanong paano nangyari ito? Alessandria D. Hindi ko namalayan ang paglapit ni Blue sa akin. Sa sobrang lutang ko sa aking narinig ay hindi ko na namalayan na narito na siya sa akin siyam tabi bi Blue, halos pabulong na sabi ko. Nanginginig ako at kinakapos ng hinihinga. Ano ba nang pinag-uusapan ninyo?
Bakit may narinig akong hindi ko matuloy ang aking siyam, sinasabi sobrang nangangatal ang aking bibig at pakiramdam ko bubulagta ako anumang oras dahil sa sobrang antisipasyon. What you've heard was true, babe. Naiyak na sabi ni Blue, sinapo niya ang aking mukha at tinapat ang noo niya sa noo ko, ialin doon. Litong sabi ko. Bakit ba hindi niya ako diretsuhin? Hindi ko naman masyadong narinig ang pag-uusap nila. Kung may narinig man ako ay hindi ko naman mapagtangitag ni ito dahil naguguluhan ako sa totoo lang. Ang tanging tumimo lang sa isip ko dahil napalakas ang pagsabi niya ay ang salitang hindi siya kabit. I want to clarify something about this pero parang wala akong lakas ng loob na magtanong. You are the wife, baby, asawa kita, umiyak ng sabi ni Blue. The happiness is so much visible in his eyes. Kasiyahan na hindi kayang i-drawing kahit sino mang pinakamahusay na pintor. At hindi kayang ipaliwanag ng sino mang eksperto. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Blue. Please, if that's a kind of joke, huwag mo akong biruin dahil baka hindi ko kayanin. Basag ang boses na sabi ko. Mahapdi na ang mga mata ko at pakiramdam ko babagsak na ang mga luhang kanina ko pa gustong pakawalan. Yes, it's true, baby. Asawa kita at sa akin ka ikinasal. Blue naman, huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita mapapatawad kapag isa lang tong biro o prank, lumuluhan ang sabi ko. Tumawa siya ng malakas sa sinabi ko. Ito naman ang ginawa kong hudyat para sapakin siya sa kanyang dibdib at tumangis. I hate you, umiiyak ko ng sabi. Kaagad naman niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. Bakit ba kasi ganyan ang iniisip mo sa sinabi ko? Kasal nga tayo, asawa kita, mahirap bang intindihin iyon? Paano nga? Hindi mo naman nililinaw, iyak ko pa rin. Lumapit kayo rito, Blue. Ako ang magpapaliwanag sa asawa mo, narinig kong sabi ni Azrael. Natigil tuloy ako sa aking pagtangis. Gulat na kumalas ako sa yakap ni Blue at nilingon si Azrael na seryoso na ang bukas ng mukha at mukhang hindi nga nagbibiro si Blue sa kanyang sinabi. Kung ganoon, ito ang iniiyakan niya kanina habang magkakausap sila ni na Dr. Justin at Azrael. Come on, babe. Pakinggan natin ang paliwanag ni Daddy kung paano nangyari na tayo ang mag-asawa at hindi kayo. Tumango lang ako sa tinura ni Blue. Nagpaakay ako sa kanya dahil pakiramdam ko hindi ko kayang ihakbang ang mga paa ko. Ibig sabihin nagsasabi nga siya ng totoo, ngunit bago ako maniwala dapat ipaliwanag ni Azrael kung paanong kami ang nagpakasal pero si Blue ang asawa ko. What happened? Pinalitan niya ang mga pangalan na nasa dokumento. Ito ba ang laman ng folder na inilyakan ni Blue kanina? Hay naku! How would I know? Gusto ko rin makita ang laman ng folder and sapat ng eksplanasyon ang makikita ko roon. Nakalapit kami kay Azrael na hindi ko na naisip kung paanong paghakbang ang aking ginawa. Basta ang alam ko, lumilipad na sa kung saan ang aking ulirat dahil sa mga katanungang gumugulo sa aking isip. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Azul, maniwala ka, Alessandria. Kayo ang mag-asawa at hindi tayo, ani ni Azrael nang makalapit kami sa kanyang kama. Abot tainga ang kanyang ngiti at alam kong nagsasabi siya ng totoo. Just listen to me, I will explain everything from the top up to last. Bumaling naman ito kay Blue na nakayakap pa rin sa aking baywang piokay, Daddy. I wanted to know everything, kahit ako naguguluhan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Though nasa isip ko rin ang maaaring sagot, ngunit hindi ko alam kung alin doon. Maging ako ay naguguluhan. Kailangan ni Azrael ng paliwanag para hindi kami nag-iisip ng kung ansero ano. Alright, listen to me. Sana kung ano man ang marinig ninyo sa akin, huwag sana kayong magtanim ng sama ng loob sa akin, dahil ginawa ko, to hindi lang para sa aking sariling interes, ginawa ko to para maging maayos ang lahat ng aking iiwan. Alam niyo naman pareho na hindi na ako magtatagal sa mundo. Nasabi naman na siguro sa inyo ni Justin na 50-50 ang posibilidad na maging successful at mabubuhay pa ako ng matagal after the treatment. Dad, trust him, okay? You can do it. Kaagad namang singit ni Blue na hindi sang-ayon si sinabi ng matanda. Alright, son. Pasensya ka na, mahirap sa akin ang sitwasyon ko at madalas naiisip ko na mamatay na ako anumang oras. Anyway, wag na muna yan ang pag-usapan natin. Let's talk about the playing Cupid thing that's did.
Tumawa si Azrael sa kanyang sinabi at mukhang medyo tama na iyong isang katanungan sa isip ko na sinagot na niya ngayon. First of all, I want to ask for your forgiveness, Alessandria. I'm sorry. Pasensya ka na sa akin kung ginamit kita para mapatino ang anak ko, panimula ni Azrael. Shock naman na nakatingin lang ako sa kanya habang hawak ang aking bibig. Si Blue na nasa tabi ko ay humigpit ang yakap sa akin at tila tuwang-tuwa sa kanyang narinig. Si Dr. Justin ay nakatingin lang sa amin habang seryosong nakikinig sa ama ng kanyang kaibigan. May alam siguro itong si Dr. Justin tungkol dito. Parang hindi na siya nagulat nang bigla na lang pag-usapan ito ng mag-ama. Alam mo naman kung gaano ko kagusto na mapatino siya dahil kabilaan kung mambabae siya noon. Hindi na ako bumabata at ang gusto kong mangyari ay makita siyang tumino at mag-stick sa isa-isang babae. Yung babae na mapapasunod siya at mapapatino sa kanyang gawain. Yung babae na sobra niyang kahuhumalingan na kahit anuman ang mangyari ay gagawin niya ang lahat para maangkin lang niya ito. Nakuha ko ang punto niya. Nangyari naman ang inaasahan niya dahil nabaliw na sa akin ang anak niya unang araw pa lang ng pagkikita namin. Tama ako na ikaw ang napili ko, Alessandria. Unang araw pa lang ng pagkikita ninyo ni Azul ay nabaliw na siya, tumatawang ani ng matanda. Napahalakhak si Dr. Justin samantalang si Blue naman ay kumalas ng yakap sa akin at napakamot sa kanyang noo. Dad, pinapahiya mo ako. Totoo naman, Azul Rehan. You even kissed her sa unang pagkikita pa lang ninyo. Oh, panandang pandagdag, eh. Don't deny it, I saw it, hindi ka makapagkakaila sa akin dahil may record ako ng TV sa buong bahay kung saan palihim mo siyang kinakalantari. Napamura muli si Blue samantalang ako ay nahihiyang nagyuko ng aking ulo. Pati ba ang pagsisex namin ay nakikita niya? Oh, gosh. Nakakahiya naman, Dad, alam mo naman palang may gusto na ako kay Alessandria noon, bakit niyo pa pinaabot sa ganito? Dahil iniisip ko na baka sa umpisa lang ang lahat ng iyon. Baka mamaya sinasali mo na pala siya sa koleksyon ng mga babae mo. Kaya naman naisip kong ipagpatuloy pa ang pagpapanggap hanggang sa umabot na ikinasal kami kunwari. Bakit pa ninyo pinaabot sa ganyan ang lahat, Daddy? Paano ang mga taong nakakaalam na kinasal kayo? Umiling-iling si Azrael sa sinabi ni Blue. Ikaw ang alam nilang ikinasal at hindi ako, Azul. Lahat na nakita ninyong tao na dumalo sa kasal ay binayaran ko para maging audience natin. Hindi mo lang ba napansin na ilan lang ang kakilala natin? Hindi mo ba napansin na kayo ang kinuhanan ng larawan imbes na kami na magkasama? Kaya pala, now I know kung bakit hindi pinapunta ni Azrael ang mga magulang ko kahit gaano pa kalapit ang pangasinan. Dinahilan lang niya na saka na lang sa kasal namin sa simbahan para hindi na mapagod ang mga ito. Kahit gusto kong magreklamo noon hindi ko na ginawa dahil naisip ko na baka nagmamadali lang siyang maikasal kami at ngayon malinaw na sa akin ang dahilan. Saka, malamang na may alam din sila sa plano ng matanda. Kaya pala naging mainit ang pagtanggap nila kay Blue nang minsan na dalawin namin sila na magkasama. Baka pati sila ay may alam sa mga plano ni Azrael. Kaya ko rin pinaabot sa ganoon dahil may gusto akong makita sa iyo. May gusto akong gawin mo. Pero hindi ko nakita ng araw na iyon, Azul. Akala ko pipigilan mo ang kasal pero may iba ka palang plano na nakalaan. Ikaw ang nakipag-honeymoon kay Alessandria na labis kong ikinagulat. Dad! Natawa naman ng malakas si Dr. Justin habang ako naman ay pulang-pula ang mukha dahil sa kahihiyan. Pati pala iyon alam niya. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko kay Azrael, baka pati lihim naming sandali ay recorded sa Shit! Nakakahiya. Pero siguro naman mali ako nang iniisip. Hindi naman siguro kami sinisilip ni Azrael sa camera kapag alam niyang sa mainit na eksena na ang magaganap. Hindi naman siguro niya maaatim na makitang may kababalaghan kaming ginagawa saan man sulok ng mansion niya. Nakahinga ako ng maluwag sa aking naisip, ngunit hindi pa rin ako kumbinsido na wala siyang nakita dahil ayon sa kanya recorded ang lahat ng kuha sa Pwera na lang kung pinatay niya ang Kifi habang ongoing ang love-making namin ni Blue. Nahihiya ka ba sa pinaggagawa mo, Son? Alam mo hindi ka dapat mahiya dahil proud ako sa iyo. Congratulations! Nakapasa ka sa mga pagsubok ko, you benefited a Lotino and I know you two will love and take care of each other so much. Hindi ako nagkamali na tama lang ang ginawa ko.
Matapang na tumingin ako sa aking asawa sa aking biyenan na may multo ng ngiti ang kanyang mga labi matapos ang kanyang dialogo. Alanganin pa nga ang ngiti ko dahil nahihiya ako sa kanya. I fell in love with him, hindi ko naman alam na ginamit niya lang ako para mapatino ang palikero niyang anak. Siguro hindi naman ako na in love talaga sa kanya. Mabilis din kasing nawala ang nararamdaman ko nang mahulog na ang loob ko kay Blue. Naisip ko na baka fatherly love lang ang naramdaman ko kay Azrael, lalo na at sabik ako sa atensyon at pagmamahal ng isang ama. Hindi kasi ako lumaki sa poder ng mga magulang ko dahil sa hirap ng buhay. Sa tita Marlene ako lumaki kaya naman medyo malayo ang loob ko kina papa at mama. Mahal ko sila at alam kong mahal na mahal rin nila ako, ngunit malayo lang talaga ang loob ko sa kanila dahil hindi nga ako lumaki sa kanila. Medyo nahihiya po ako, Daddy. Ang dami ko po kasing kalokohan kay Alessandria noon. Nakakahiya po na lahat ng kalokohan ko ay napapanood ninyo. Nabalik ang tingin ko kay Blue nang muli siyang magsalita. Sobrang dami nga at hindi ko na mabilang sa daliri ko kung ilan ang nagawang kalokohan ni Blue sa akin. Muntik pa niya akong masaktan ng pisikal dahil talagang pinipilit niyang magkaroon kami ng relasyon kahit one-sided love lang ito. Alam kong lahat iyan at medyo disappointed ako noon sa iyo. Naawa ako kay Alessandria noon dahil iniisip ko na baka nagustuhan mo lang siya dahil na-challenge ka. Na for the first time in your life may tumanggi sa iyo. Nakikita ko kung gaano kaloyal sa pagmamahal niya sa akin si Alessandria at natatakot ako noon na baka pumalpak ang mga plano ko. Nahihiyang nagtungo ako ng aking ulo nang naramdaman kong napunta sa akin ang atensyon ng tatlo. Yes, fell in love with him. Sino naman ang hindi? He's a great man. Gwapo, malakas ang appeal at matikas pa rin kahit may edad na siya. Mabait sa mabait si Azrael. Maalaga, maalalahanin at mapagbigay. Hindi ko alam na ang pakikitungo niya sa akin ay may sikreto siyang agenda. Akala ko talaga mahal rin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi lang yan, alam kong pinilit mo lang siyang may mangyari sa inyo that night after the wedding. It's against Alessandria's will. Gusto kitang pigilan pero naisip ko na ganito katindi ang pagnanais mo na makuha siya kaya hinayaan kita. Isa pa, asawa mo naman siya. Kung may nilalabag ka man ikarapatan niya bilang babae dahil sa pagpipilit mong maangkin siya, siguro naman hindi naman masyadong kalabisan ang ginawa mo para pwede kanyang kasuhan, mali ka, Daddy. Pinilit ko si Alessandria noon at pinagsisihan ko naman iyon ng ilang ulit. Humingi rin po ako ng tawad sa kanyang ng paulit-ulit dahil nakokosensya po talaga ako sa nagawa ko sa kanya. Humigpit ang yakap ni Blue sa akin. Binulungan niya ako ng sorry, babe, na siyang ikinangiti ko naman. Ilang ulit na niya itong hiningi ng paumanhin noon at kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, napatawad ko na siya at nabura na ito sa aking isipan. Mabuti ang ginawa mo, Hijo. Kung sincere ka naman talaga at nagawa mo lang iyon dahil sa pagnanais na maangkin siya at hindi makawala sa iyo, hindi naman siguro kalabisan na hindi kanya patawarin. Yes, Daddy. Mabilis lang akong napatawad ni Alessandria at alam kong alam niya ang dahilan kung bakit. Tumango lang ako sa sinabi ni Blue. Gusto ko man sumingit sa usapan nila ay hindi ko naman magawa dahil napupuno ng sari-saring emosyon ang aking puso. Napakasaya ko na malamang siya ang asawa ko at hindi mali ang mga pinagsaluhan naming sandali noon. Nakakatawa pero kaming dalawa lang ang walang alam dahil halos lahat naman yata ng tao sa mansion at ilan nilang kakilala ay alam na ako ang asawa ni Blue. That's good to hear, son. At alam mo ba, gusto ko noon na makita kung gaano ka ka-possessive sa kanya, kaya naman inasar kita lalo. Sinasadya ko ang lahat noon na maging sweet sa harapan ni Alessandria, kapag nasa paligid ka at alam kong asar na asar ka noon sa akin. Tumawa ang matanda ng mahina habang si Dr. Justin naman ay naubo lang. Napalatak naman si Blue sa sinabi ng kanyang ama. Daddy naman. Natawa na si Dr. Justin na nakikinig lang at hindi talaga sumisingit sa pinag-uusapan ng dalawa. Mukhang tuwang-tuwa ang ama ni Blue na asarin siya. What? See the result, son. You fell in love with her deeply. Hindi lang yan, kahit maging kabit ka lang pinatos mo pa rin para lang magkaroon ka ng puwang sa puso ni Alessandria. Patunay lang na gagawin mo ang lahat para mahalin ka rin niya. Ang galing naman ni Azrael. Nakakaiyak naman.
Napakabuting ama ni Azrael para sa kanyang anak. Hindi siya nabigo na mapatino at mapabuti ang kanyang anak. Sana naman mamana ito ni Blue, gusto ko rin makita kung hanggang saan ang maibibigay niya sa mga anak niya. Gusto kong makita kung paano niya mahalin at alagaan ang pamilyang bubuin naming dalawa na magkasama. Kaya naman natuwa ako nang makita kong unti-unti mong nakukuha ang loob niya, Azul. Kaagad ko naman idinistansya ang aking sarili dahil alam ko, hindi naman ganoon katindi ang nadamang pagmamahal ni Alessandria sa akin kaysa sa nararamdaman niya para sa iyo. Tama si Azrael. Saka pinipigilan ko lang talaga na mas mahulog pa kay Blue dahil iniisip ko na mali ang ginagawa ko. Pero kahit anong iwas ko, natutukso pa rin ako sa mga halik at haplos niya kahit walang kasiguraduhan kung mahal din ba niya ako. Naisip ko kasi ang naisip ni Azrael na baka na-challenge lang talaga siya sa akin at masaya naman ako na hindi. Mahal ako ni Blue at mahal na mahal ko rin siya. Gusto kong magpasalamat kay Azrael, napakabuti ng puso niya dahil iniisip lang niya ang kapakanan ng anak niya. Gansero on din si Blue sa kanyang ama, iniisip din niya ang kalagayan ng kanyang ama, ngunit siguro malakas ang kapangyarihan ng pag-ibig. Na kahit makihati siya ayos lang para lang magkaroon siya ng bahagi sa puso ko. Mabuti na lang at hindi naman pala totoo ang lahat. Nagpapasalamat ako dahil sa pagiging kupido ni Azrael sa aming dalawa ni Blue, nagkatuluyan kami ni Blue. Naramdaman kong kinalas ni Blue ang yakap niya sa akin. Takang nilingon ko siya habang yumuyugyog ang kanyang mga balikat dahil sa mahinang pag-iyak. At bago ko pa malaman ang susunod niyang galaw, humakbang na siya palapit sa kanyang ama at niyakap ito. Maraming salamat, Daddy. You're the best father in the whole world. Please pilitin mong makasurvive sa treatment mo. Gusto ka pa naming makasama ng mga apo mo ng matagal, Dad. Naiiyak na pinagmasdan ko sila. Maging si Dr. Justin ay mukhang naantig sa mag-ama. Pasimple itong nagpunas ng kanyang mga luha habang pareho kaming nakatingin sa mag-amang pareho ng nag-iiyakan. I will, son. I will because I want to live more. Gusto kong makasama pa ang mga apo ko, gusto silang alagaan habang malakas pa ako. Magagawa niyo pa yan, Daddy. Makikita mo pa silang lumaki basta ba maging malakas ka lang. Magdadasal ako sa Diyos para sa iyong successful na pagpapagamot. Salamat, Hijo. Kung hindi man maging matagumpay, pakiusap, huwag kang malungkot kapag nawala na ako. Malulungkot ako sa kabilang buhay dahil gusto kong masaya kitang iiwan dito sa mundo. Mas lumakas ang iyak ni Blue. Ako naman ay mas lalong napaiyak. Nakakaiyak ang eksena nilang dalawa. Blue is right, prayers ang kailangan ni Azrael para makasurvive sa treatment. Sana naman pahabain pa niya ang buhay niya. Siguro naman pagbibigyan siya ng langit dahil mabait at mapagmahal na ama si Azrael sa kanyang anak. Huwaran siyang ama at sana tularan siya ni Blue. Inakaya ko ni Blue palabas ng kwarto ni Azrael nang matapos na ang oras ng aming pagbisita. Anya, mahaba na raw ang pananatili namin sa loob ng kwarto ng pasyente at kailangan na nitong magpahinga. Marami pa akong gustong marinig na paliwanag sa matanda. May mga tanong pa rin akong hindi nasasagot sa aking isipan, lalo na ang tungkol sa kiss camera. Nakakahiyamang magtanong pero naisip kong itanong ito pagkatapos ng matagumpay niyang shown at treatment na isasagawa bukas. Sana makasurvive siya, alam kong si Blue ang pinakamasayang tao sa mundo kapag humaba pa ang buhay ni Azrael. Just chill and relax, okay? Everything's gonna be alright. Tito Azrael will survive. Lumapit na siya sa akin at natatawang itinaas ang kanyang kamay para sa isang fist bump din. Ang huling lumapit sa akin ay si Isresi. Si Isresi ang pinakatahimik sa aming 8, pero pinakadelikadong tao na nakilala ko noon dahil bukod sa marami siyang pinapatay na tao, seroon, siya rin ang pinakamay masamang ugali sa aming lahat pagdating sa babae. Grabe ang dinanas na hirap ni Jasmine noon sa piling niya bago sila nagkatuluyan. Pero sabi nga nila, kahit gaano kasama ang isang tao, nababago ito ng tunay na pag-ibig. Eros changed himself for Jasmine. At bago ko papakialaman at isa-isang ikwento ang buhay ng mga kaibigan ko, ang ama ko muna ang alalahanin ko. 30 seconds na lang ang natitira sa countdown ko. Any moment lalabas na siya at malalaman ko na ang resulta. Kaagad akong napatayo at natigil sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ko nang makita kong bumukas ang pinto at lumabas mula sa loob ang isang doktor. Kaagad akong lumapit at kinumusta ang daddy ko.
Dolph, how's my father? Kumusta ang lagay niya? Sunod-sunod ang aking tanong habang dinadaga ng matindi ang aking dibdib. Nagtanggal ng mask ang doktor. Huminga muna ito ng malalim bago tipid na ngumiti sa akin. Ang mga kaibigan ko ay kaagad na pumunta sa aking likuran at binigyan ako ng lakas ng loob para sa balitang sasabog sa harapan ko. Congratulations, Mr. Azul. Successful ang lahat, makakasama mo pa ang daddy mo ng matagal basta ma-maintain lang ang kanyang maintenance. Nakangiting saad ng doktor, ako naman ay shock na nakatingin sa doktor. Hindi ako makapaniwala na ito ang sasabog sa aking pandinig. Akala ko pa naman dahil tipid ang kanyang ngiti ay hindi na good news ang sasabihin niya. Talaga, Dos? Naninikip ang dibdib na sabi ko. Nilingon ko pa ang mga mokong kong kaibigan na nakalahad ang mga kamay at nakahanda para sa isang tihoy. Mga putangina ninyo. Hindi ako katulad ni Zeke at Vincent na hinihimatay. Huwag niyo nga akong walo itulad sa kanilang dalawa. Bulyaw ko sa mga kaibigan ko na parang timang na gumawa na pala ng formation sa likod ko habang nakikipag-usap ako sa doktor. Natawa ang doktor na kausap ko samantalang ang mga mokong kong kaibigan ay ang lakas ng mga halakhak. Napapatingin tuloy sa amin ang ibang mga taong nadaan dito sa ward at hindi ko mapigilan ang mapailing. Kapag itong mga ito talaga ang nakasama ko, kung hindi ako maiinis, mababaliw ako sa mga kalokohan nila. Well, parang hindi naman ako maloko kung makapagsalita ako. Just in case lang naman, Blue. Si Devin ang nagsalita habang ingisi-ngisi ang loko. Sarap bangasan ang mukha ng gagong to eh. Pasalamat siya at siya ang pinaka-close ko sa kanilang 7. But seriously, ang saya-saya ko ngayon. Ligtas na si Daddy at makakapiling pa namin siya ng matagal. Congratulations, Blue. Pakantot ka na. Napailing ako sa nagsalita lalo na at natatawang nagpaalam ang doktor. Sabay-sabay na silang nag-congratulate sa akin. Hindi ko na naman tuloy alam kung sino ang unahin ko sa kanilang kausapin. May lumabas pang 2 doktor sa loob at sila naman ang kumausap sa akin para ihabilin ang mga dapat kong gawin kapag naroon na sa private room niya si Daddy. Mamayang gabi pa ang gising niya at naisip kong mas mainam na muna na umuwi ako. Magpapahinga pa siya ng ilang oras paggising niya at hindi naman ako nag-aalala na wala siyang kasama dahil naroon naman ang 2 nurse na ni Harko para mag-alaga kay Daddy at mag-asikaso sa kanya. Lumayas na ang mga kaibigan ko nang makita nilang nasa kwarto na niya si Daddy at nagpapahinga. Ako rin ay sumunod na umalis at kinumusta ang aking asawa na kanina pa naghihintay ng balita sa akin. She did it, babe. Makakasama pa natin ng matagal si Daddy, maalagaan pa niya ang kanyang mga apo, tumatawang ani ko habang naluluha rin. Wow, mabuti naman, Blue. Congratulations sa matagumpay na pagpapagamot ng Daddy mo. Niyakap ako ni Alessandria at sa dibdib niya ako umiyak ng umiyak. Hindi ko to magawa kanina dahil nahihiya ako sa mga kaibigan ko. Tahan na, Blue, dapat nga magsaya tayo at magdiwang dahil ligtas si Daddy. Masuyong alo sa akin ni Alessandria habang haplos ang aking likod. I know, baby. Just let me say and hold you like this. Okay, narito lang naman ako at hand ang makinig sa iyo. Thank you and I love you, baby. Thank you at lagi kang nandyan para suportahan ako at si Daddy T, I love you more. Tama na ang iyak, okay. Just give me a minute, baby. Naiiyak talaga ako eh. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba iiyak? Ngayong successful ang operasyon ni Daddy. Sa naiiyak ako, anong magagawa ko? Hinayaan lang ako ni Alessandria sa aking ginagawa hanggang sa mahimasmasan ako. After kong makompose ang sarili ko ay inaya na niya akong kumain. Tamang-tama gutom ako, idinaan ko na lang sa kain ang lahat. Todo dasal ang ginagawa ko habang nakaluhod akong mag-isa dito sa loob ng chapel. Ako lang ang pumunta sa ospital para suportahan si Daddy sa treatment at operasyon na isasagawa sa kanya ngayon. Hindi ko na isinama pa si Alessandria dahil ayokong ma-stress lang siya habang naghihintay kami ng resulta ng operasyon at treatment ni Daddy. Hindi ako madasaling tao sa totoo lang. Madalang ko lang itong gawin ngunit never naman akong nakakalimot sa kanya. Ano man ang gawin ko, saan man ako naroroon, lagi kong sinasapuso na may Diyos na laging nasa itaas at gumagabay sa bawat hakbang at desisyon na ginagawa ko. Diyos ko, iligtas niyo po si Daddy. Habaan pa po ninyo ang buhay niya dahil gusto ko pa po siyang makasama ng matagal, bulong ko habang mariin na nakapikit.
Ako lang mag-isa rito sa chapel at pakiramdam ko na feel ko ang presensya ng Panginoon dito. Isang oras na halos na narito ako. Isang oras na rin ang sumabak na si Daddy sa operasyon na isasagawa sa kanya. Sana gumana ang treatment at madugtungan pa ang haba ng kanyang buhay. Magtiwala at mag-asal, ito ang payo ni Justin sa akin. Leon ang ginagawa ko ngayon. May tiwala ako sa mga doktor niya at sana maging successful ang lahat. Pinahid ko ang luhang naglandas sa aking pisngi. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Mahal na mahal ko si Daddy at hindi ko alam na kapakanan ko pa rin ang iniisip niya habang nakikipaglaban siya sa kanyang sakit. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala ni Alessandria sa revelasyon na sumambulat sa aming harapan nang makaharap namin ang aking ama. I never expected na kami ang ikinasal talaga at hindi sila ng aking ama he's ready today kung hindi man siya makasurvive ngayon. Sinigurado niya na nasa ayos na ang lahat bago siya mawala rito sa mundo. Ang pagpunta ni Atty. Halog sa bahay ng nakaraan ang isa sa gumulat sa akin habang hinihintay ko kung kailan isasagawa ang operasyon kay Daddy. Nagbago kasi ng schedule at medyo na-delay ito ng 3 araw. Binasa na niya sa aking harapan ang last will and testament ni Daddy. Gusto ko man tawagan si Daddy at questionin ang tungkol sa abogadong bigla na lang bumulaga sa bahay namin at binasa ang kanyang huling testamento. Pinigilan ko lang ang aking sarili dahil iniisip ko na desisyon niya ito. Hindi niya pinapangunahan ang kanyang kamatayan, bagkus pinaghahandaan lang niya ang lahat ng iwan niya sa akin. Lalo na ngayon at nasunod ang gusto niyang mangyari, alam kong masaya si Daddy dahil natupad lahat ito. Lumabas ako ng chapel nang sa tingin ko ay sapat na ang oras ng panalangin na naiusal ko. Siguro naman narinig niya ang lahat ng dasal at pakiusap ko sa kanya. Dumiretso ako sa waiting area at hinintay ang pagbukas ng kwartong kinaroroonan ni Daddy. Sabi ni Justin 2 o 3 oras ang hihintayin ko. 30 minutes ay malalaman ko na ang resulta, oras na lumabas ang mga doktor na nasa loob. Nakayuko ako habang nakaupo rito sa monoblock chair. Panaka-naka ang tingin ko sa pinto dahil malapit nang matapos ang oras na pinakahihintay ko. Per. Nilingon ko ang boses na tumawag sa akin. Kaagad na umiti ako nang maluwag nang makita ko kung sino ang tumawag. It's Vincent, tapos kasama niya ang other friends namin na sina Devin, Laie, Erwin, Storm, at Zeke. Bakit narito kayong lahat? Takang-taka na tanong ko. I know busy silang lahat, pero bakit narito sila at turong timing ang dalaw nila kay Daddy? Bukas o kaya ay sa ibang araw pa siya pwedeng dalawin, bakit narito na ang mga mokong kong kaibigan? We're here to support you, Blue. What our friends are for kung hindi ka namin dadamayan sa ganitong sitwasyon na kailangan mo ng karamay? Si Zeke ang nagsalita at mabilis na humakbang sa akin para makipag-high five na tatawang nakipaglapatan ako ng palad sa kanya habang nagtutubig na naman sa tuwa ang aking mga mata. Sa aming 8, ako ang pinakamababaw ang luha. Ito ang alam ko dahil konting saya at lungkot lang ay naiyak na ako. Gaya ngayon, naiiyak ako sa mainit na suportang binibigay nila sa akin dahil sa pagpunta nila rito. Sapat na sa akin ang tawagan nila ako para sabihan ako na kaya ko to. Kaya naman hindi ko expected na pupunta sila rito at personal nila ako na dadamayan na, laban ng isa, laban nating lahat. Si Erwin na malawak ang ngiti na nakipag-fist bump sa akin nang makalapit. One for all for one me. Si Vince na tinapik ako sa aking balikat habang malawak ang ngiti sa labi. Kapag may alak, may balak. Kumulot ang noo ko sa aking narinig. Sabay-sabay kaming lumingon kay Devin na nakakunot ang nosero at nakasimangot. Hindi yata tama ang linya niya para ipakita ang suporta niya sa akin. Hey, joke lang, sabi ng loko sabay peace sign. Gusto ko siyang sakalin pero naisip ko na sa ibang araw na lang. Ang seseryoso niyo kasi, alam niyo namang ayokong nakikita kayo ng ganito.